Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito ngayon sa araw na ito. Ngayon pong araw ng Miyerkules, Wednesday, August 13, 2025. Again, tayo po ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. Ating pong pag-uusapan ang talata mula po sa Nahum 1 verse 7. At ito ay nagpapatungkol sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. At ngayon, sa ating pagsisimula ng ating talata, tayo po ay sasamahan muli ng aking partner at para sa pagbabasa ng talatang ito. At pangunahan na rin po tayo sa ating pananalangin para po sa ating Panginoon Diyos. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Nahum 1 verse 7. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon naming Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay ngang napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo paggagabay sa aming bawat isa sa amin. At sa lahat ng blessings na aming natatanggap, Panginoon. Maraming salamat po. Gaya ng good health at sa mga pinansyal naming pangangailangan. Maraming salamat, Lord. Ganon din po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mga natututunan araw-araw. Nawa, Panginoon, ang mga pag-aaralan namin ngayong umaga ay mabaon namin sa aming mga gagawin ngayong maghapon at sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin lalo ang iyong mga gustong sabihin sa amin. Ang mga gusto mong iparating sa amin, Panginoon, at sa pagbubukas ng aming mga kaisipan sa mga katotohanan na gusto mong i-reveal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng knowledge at wisdom sa mga kaalaman na ito. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin natin Panginoon Diyos. Dito sa ating talakayan ngayon ay sabi nga po doon sa, basahin ko po sa Amplified Version. Kasi nga po ay sabi doon ay, the Lord is good, strength and stronghold in the day of trouble. Sabi nga doon, He knows, it means He recognize, cares, and understand fully. Sabi nga those who take refuge and trust in Him. Dito po sa ating tinatalakay na ito yung popular na naririnig natin, God is good all the time, God is good. Dito sa ating tinatalakay na ito, ay sabi nga, minsan sa konteksto na ito, maisip natin, madaling magtiwala sa Panginoon kung maganda yung ating nararanasan. Ibig sabihin, pag pabor yung nararanasan. Pero pag hindi na pabor, parang hindi natin nakikita, doon tayo parang nandulupay-payo. Kaya sa ating mga kaibigan, kapatid, na pagka hindi medyo acceptable sa'yo, ilalayuan mo yung tao instead na encourage mo. O kaya instead na linawin mo, yan ay kaya marami po ang nanlulupaypay na mga Kristiyano, kasi nga ay hindi nahubog, o sabihin na natin ay madaling matangay ng alon o yung sabi nga ay ng hamon ng buhay. Dito po sa ating tinatalakay, may kaugnayan. Dito po sa aklat ng Nahum, ito po ay isang prophecy. Kasi this is in Old Testament. Si Nahum po ay isang propeta.
isang mensahe na mula at dahil siya ay propeta, no, na ipinahagi po ito, isang mensahe ng ating Panginoon Diyos. No, bakit nga ba nagsabi ang Panginoon Diyos sa mga sabi nga dito sa panahong ito? No, ito pong mensahe na ito na mula sa ating Panginoon Diyos is directed, no, specifically, no, sa city ng Ninive. No, ano nga ba yung Ninive? Ang Ninive ay ang capital ng city na o sabi nga ng Assyrian Empire. No, ano nga ba yung Assyria? No, ang Assyrian Empire po noong panahon na yon ay isang napakalakas, napakabagsik na imperyo. No, dito sila po ay kilala sa mga brutality sa kanilang karahasan at sa kanilang pagiging cruel sa mga conquered nation, yung mga nasasakop nila. Imagine na natin na para silang masasabi nating bad guys ng ancient world. No, sila po 'yon. No, sila yung nagte-terrorize sa mga kalapit bansa, mga terrorists. No, parang ganun, no. At kung ating babalikan, ang previous story po nito ng Ninive, tanda po ninyo si Jonah. Okay? Diba si Jonah yung kinain ng isda ng Ginodius before ng Ninive ay ang isda. At ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na yun upang paniwalaan si Jonah at pakinggan si Jonah. No? Si Jonah ay sabi nga ay pinapunta ng Diyos sa Ninive para mag-preach ng repentance, pagsisisi. Ibig sabihin po, yung change of mind, manumbalik sa Panginoon para magsisi sila sa kanilang kasalanan. And surprisingly, noong narinig ng mga taga Ninive ang mensahe ni Jonah, nagsisi sila, no? Sabi nga doon, kung babalikan po natin yung story niyo, nakita natin nagpasting sila, naging humble po sila sa harapan ng Diyos, and God relented. Ibig sabihin po, hindi niya itinuloy ang distraction na sinasabi niya. Pero after a while, bumalik ulit sa kasamaan ang Ninive. Yan na po. They went back to their old ways of violence, idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga pagsamba sa mga ginawa ng tao o likha ng tao, o yung mga imahe, and wickedness. Yan po. So, ito pong book na ito ng Nahum is a prophecy of declaring God's judgment on Nineveh because of their unrepentant sin. No? Sino po ba si Nahum? Siya po ay, ang pangalang Nahum ay nangangahulugang, in Hebrew word is Nakhum. No? Kung ating pong babanggitin po yung Nahum na yan, is Nakhum. No? Ibig sabihin po niyan ay, in etymology, is a comfort or consolation. Ironically, ang mensahe niya ay tungkol sa judgment, pero sa gitna ng judgment, may comfort para sa mga people. Lagi po natin tatandaan yan. No, na ang Diyos, hanggat may buhay tayo, may pag-asa. Yan po yun. No, na kahit sa gitna man ng mga bagay nito, nandun pa rin. No, kaya nga, hanggat tayo, kung narinig na natin yung salita, huwag na nating antayin na to the last minute. Kasi hindi naman natin alam kung kailan yung last minute na yon. Mahalaga na tayo ngayon ay manumbalik na sa Panginoon. Kaya nga po, sa gitna ng mga prophecies, sabi nga ay nung panahon yon ng doom and destruction, sabihin talagang parang wala nang kapag-asa, parang sound familiar sa nangyayari sa atin sa mundong ito, at dito sa Ninive, sumulpot itong verse na ito yung binasa natin kanina, yung Nahum 1 verse 7. Ito ay parang isang oasis, sa gitna ng disyerto, While sabi nga, Nahum is prophesying judgment on wicked nation na nagpapakita po doon sa napakasamang bansa nito. He also poses to remind the faithful that God is good. Pinaalala po nito na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. And all the time, God is good. And He is our refuge for those who trust Him.
No, kaya nga po lagi natin nasa God is good all the time. All the time. God is good. Ito po yung Nahum 1 verse 7. Na sa anuman ang ating dinaranas, mabuti, maganda, masama, hindi ka iga-igaya or ano pa man, ang Diyos ay nananatiling mabuti. He is good every time, all the way. It reminds that even in times of widespread judgment, God cares for His own. Kaya nga po ito isang paalala sa atin, no? Na kahit sa panahon ng malawakang paghatol, ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa ating lahat. Again, this is a message of hope. Sa gitna ng anumang kadiliman ng buhay, maging nung panahon ngayon at panahon natin ngayon. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at comfort para sa mga, sabi nga ay faithful, no? Faithful sa gitna ng isang prophecy ng judgment laban sa isang napakasamang nation ng Nineveh. It reminds us that God's goodness and protections are always available to those who trust Him. Sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay tila parang nawawala ng tiwala, no? This is the time. Balik natin yung tiwala natin sa Panginoon. Kahit ano pang nangyayari sa mundo, lagi nating isipin, God is good all the time. Breakdown natin. Yung talata natin yan sa Nahum 1 verse 7. Sa unang talata, sinabi niya doon, the Lord is good. Ito yung pinaka-foundation po ng lahat na ang mensaheng ito. That the Lord is good. No, God is inherently good. No, hindi po kailanman siya mahahaluan ng bad things. Hindi siya nagbabago. Hindi siya pabago-bago. His goodness is not based on our circumstances. Yung para bang, kaya, di ba, minsan nasasabi natin na kaya ako'y pinarusahan ng Panginoon kasi ako'y masama. Di ba, minsan, dinadamay pa natin ng Lord. Pero ang katotohanan nun, kaya mo dinanas sa mga bagay na yan because you choose wrong. Because yung mali mong desisyon is consequences noon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon because you choose wrong. Pag mali ang pinili mo, dahil God is good, hindi naman pwedeng papaburan ka ng Lord kasi He is good. Again, that is your consequence because you choose wrong. Kasi ang Diyos natin, hindi siya magbabago. Mananatili siyang mabuti. His goodness is not based on our circumstances. It's part of who He is. Hindi na natin kayang baguhin ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay Diyos. Hindi siya mababago dahil sa ating pag-uugali. Hindi siya mababago dahil ayaw natin siya sambahin. Hindi siya mababago dahil gusto nating magpasaway. Hindi siya magbabago dahil gusto nating magtigas sa ulo. Diyos pa rin siya. Pero ikaw, pwede kang magkaroon ng consequences. Bakit? Pinaalala ng Panginoon na meron kapahamakan. Ang Diyos ang nagbibigay ng babala sa atin upang tunguhin natin ang kanyang kalooban. Na kung minsan ang tigas pa ng ulo natin. Sabi ka, umaten ka ng Bible study, ang dami mong katwiran, ang dami mong dahilan. Tama? And then you will blame God. Where are you? You cannot experience God is good all the time. All the time God is good. Why? Because you choose wrong. Sabi nga sa atin ng Psalm 100 verse 5. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. Sabi nga po doon, ang pag-ibig niya ay tunay, tapat, kailanman. Ang kanyang awa ay walang hanggan. At ang kanyang katotohanan ay nananatili sa lahat ng henerasyon. Ibig sabihin, ang kabutihan niya ay hindi temporary. Ito ay permanent.
Kaya nga kung lalapit tayo sa ating Panginoon Diyos, dahil sinabi niya, kung lalapit ka, ipapahayag mo yung kasalanan, patatawarin ka niya. Iibigin ka niya. Kung ikaw ay lalapit sa kanya, para siyang parang doon sa istorya ng prodigal son, he is the father who is willing na sasalubungin ka niya. No, kagabi kami nanonood po ng mga testimony ng mga artista kung paano sila nakakilala sa Panginoon. Bakit nga ba pare-parehas yung feeling pagka naranasan mo yung presensya ng Panginoon? Yung parang feeling na sinasabi sa'yo ng Panginoon, welcome back, my son. No? Parang yung feeling na parang kinikilabutan ka. Ano yung klase na hindi mo maranasan. Parang naiiyak ka, o you feel overwhelmed pag tayo ay nandun sa presensya ng pananambahan. No? Bakit? It's a common, no? Makikita natin. Kasi ito yung kagalakan ng Diyos. Yung presensya ng Diyos kapag tayo ay nananahan sa Kanya. Dahil ang Diyos, kailanman hindi natin maaapektuhan dahil masama tayo. Pero pinipili at tinuturuan niya tayo kung paano natin mapaglalabanan ang lahat ng kasamaan na yan, ang lahat ng kasinungalingan na yan sa ating buhay. Sabi nga rin sa atin ng James 1 verse 17. Ang lahat ay mabuti at ganap na kaloob ay buhay sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. Kita natin po na ang bawat mabuting bagay at bawat ganap na kaloob ay galing sa Diyos. Hindi tayo nakakapagpahayag ng salita ng Panginoon Diyos ng ganang atin lang. Sabi nga ni Christopher De Leon, nabasa niya rin yung buong Bible. Ako ganun din Nabasa niya yung buong Bible. Nabasa niya, alam lang niya, that's head knowledge. Pero hindi nagre-rema sa kanya, hindi niya maintindihan. Parang kumbaga sa nabasa niya yung Bible, pero yung pagkilos niya hindi pa rin nabago. No? Sabi nga nalugmok nga din daw siya doon sa sa pagiging drug addict, no? Kasi nga hindi niya naintindihan yung buhay niya. Pero nung naranasan niya ang Panginoon Diyos, it changed, no? Imagine niyo doon sa rehabilitation niya na natagpuan ng Panginoon Diyos nung na-rehab siya. And by that time, doon talaga nakita niya yung pagbabago kasi nakatutok na siya sa salita ng Panginoon Diyos. Doon naranasan niya na ang kakaibang pakiramdam na mararanasan mo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dito binibigyan diin ng Diyos na walang pagbabago, no? Na hindi siya nag-iiba. Hindi ang Diyos, ang ibig sabihin po nito, na ang Diyos ay hindi nagbabago. Mamahalin ka niya at iibigin ka niya. Sa panahon na masasabi natin sa sobrang dami na ho ng kasalanan ko, hindi na ho mababago. Ang Diyos, kaya kang tanggapin, kaya kang unawain, kaya kang pagbigyan ng Panginoon Diyos. Ang pagbabago minsan, sabi minsan, diba, may mga kaibigan tayo, kapatid, kapamilya, bigyan mo ako ng chance na magbago. Pero bakit bumabalik ulit sila? Wala po talaga sa kanila ang pagbabago. Kasi nga po, ang pagbabago, makikita yan sa bunga mo. No, makikita yan doon sa sincerity mong pagbabago. Kasi nga, katulad ng Ninive, no? Tinulungan sila ng Panginoon, pero dahil sa bumalik ulit sila, nilingon ulit nila, sino nga ba ang Ninive? Malakas tayo, ganito, ganyan. Bumalik ulit sila doon sa karahasan na yun. At ito ang nagpaalipin sa kanilang buhay. Kaya nga po, mga kapatid, lagi nating tandaan na ang Diyos natin, kahit tayo ay nagbabago, at nais nating bumalik sa Kanya, siya ay Diyos. Tayo tatanggapin. Ang kailangan lang natin, handa tayong magsisi. Handa tayong baguhin natin ating sarili. Hindi natin kaya magbago sa ganang atin lang. Kaya nga po kailangan natin ng church. Kailangan natin ang salita ng Panginoon Diyos upang mabago tayo nito. Ang salita ng Panginoon Diyos, ang presensya ng Panginoon Diyos, ang siya lang makapagbabago sa buhay natin. Sabi nga rin sa atin ng Malakay 3 verse 6.
Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. No, ano yung pangakong yun? No? Sabi ng pangako ng ating Panginoon Diyos, no? Darating yung panahon na yon na pag ang lahat at ang kanyang salita ay nakatungo na saan mang sulok ng mundo. Maaring sa buhay natin o sa lugar natin, wala pa yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya sa paghihintay nito, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Gagawin niya yun. Sabi nga, pag dumating na yung panahon na yon, sabi nga, yan na yung rapture na tinatawag. Yung dadating ang Panginoon sa alapaap, makikita natin at ang lahat ng nanampalataya at naniwala sa Kanya, ay Kanyang lilipunin. Bilang ating high priest, no? Kaya nga po, yan sinasabi natin, He is our high priest. Siya lang yung bibigay ng handogs sa ating Panginoon Diyos upang maging katanggap-tanggap tayo sa langit. There's only one. His name is Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya nga mga kapatid, kahit anong pinagdadaan natin, we need to hold on this truth. Ano po yun? God is good all the time. All the time, God is good. Punta naman tayo sa sunod na bahagi. Sabi doon ng ating Panginoon, a strength and stronghold in the day of trouble. Sabi doon, ang ibig sabihin po nito is God is our refuge. No? Sabi nga, He is not good in general. No? He's specifically a source of strength and safe place when we're in trouble. No? Ibig sabihin, kung tayo ay nasaan mang kapahamakan, nandun ang Diyos. Yung stronghold is like a fortress, a place of security or protection. Kung titingnan natin, bakit ako napabayaan? Ba't ako napahamak? Kasi nga, because of your wrong choices. Ay, nasaan yung sinasabi natin na God is our protection? Na alam mo, na kahit na nandun ka sa yugto na yon, nararanasan mo yung problema, sakit, pagdurusa, meron kang kapayapaan ng ang iyong buhay na ito ay hawak ng Diyos. And what happened sa buhay nating ito, ang Diyos lang nakakaalam. Maring kunin ka na ni Lord, daling ka sa heaven, at least nasa heaven ka. O maring iligtas ka sa sitwasyon mo na magiging testimony mo naman. Pero kung wala doon ang provision, no, o wala doon yung masasabi nating naandun ka pa rin sa nananahan, pwede pa rin. But you feel empty. Minsan, yan pa yung nagiging source ng pagiging prideful natin. So when life gets hard, God is not distant, no? Or unconcerned. Sabihin, hindi siya lumalayo sa atin. He's actively offering us strength and protection. Sabi nga doon sa Psalm 46 verse 1, Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Ayan. Ayan. He is our strength, no? Our refuge. Ibig sabihin, hindi po siya malayo sa atin. Kapag may problema tayo, no? Minsan, ang ginagawa natin, lumalayo tayo sa Kanya, no? Lord, sa kasalanan ko ito, alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Ikaw na rin yung nagdidesisyon. No? Pero tandaan po natin, sa halip na sisihin natin yung ating sarili, no? Sa mga mali nating gawa, mali nating desisyon, kasalanan, karamdaman, sakit, gawin po natin siyang kanlungan. Lord, alam ko may mga nagawa akong kasalanan. Repentance is a must. Kinakailangan po natin gawin. Aminin natin yung mga kasalanan natin. Lord, pinabayaan ko yung sarili ko. Inabuso ko yung sarili ko. Ngayon, nararanasan ko ito. Pero ganun pa man, Panginoon, alam kong ikaw yung mabuting Diyos. Ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi gumaganti sa mga kasalanan ito.
Lord, kailangan ko po yung lakas ninyo. And through your will, gamitin mo po ako. Minsan yung sitwasyon natin, mga limitasyon sa buhay natin, kung minsan, yung mga nararanasan natin, mga situation natin, na pwedeng sabihin natin, kung ako lang ay may paa, may kamay, may mata, may ilong, naku, maglilingkod ako sa iyo, Lord. No? Alam nyo, mga karakter ng mga apostol na ating Panginoon sa Kristo, hindi maganda no? They are, noong sa kanilang paglilingkod, merong na crucifix, pinugutan, binugbog, iniloblob sa kumukulong kawali, no? Ipinatapon sa Patmos. Maraming bagay na naranasan sila pero hindi sila sumuko sa Panginoon. Isa doon si Andrew, di ba? Si Andrew, kinrucifix siya ng pa-X, no? Pa-X na nakataob, nakabaliktad. Yung ulo niya na dito, tapos yung paa niya naka-X, nakaganon, no? Pero alam niyo, habang siya ay crucifix ng X, he preached the gospel. Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Andrew, no, he still into the last breath. The last breath na kanyang buhay. Last breath ng kanyang buhay. He always says, God is good all the time. All the time, God is good. Kaya kung minsan nakakahiya. Minsan sa sitwasyon natin, nagiging dahilan natin ang we miss the opportunity to know Him, to know God. Kaya nga napakahalaga po ng Bible study. Napakahalaga ng pag-attend natin sa church. Napakahalaga ng mga pagtitipon na katulad nito. Napakahalaga nung quiet time natin sa Panginoon, yung pagbabasa natin ng Biblia. Yung mine-meditate natin yung kanyang salita. Yung tinatanong natin siya, Lord, anong ibig sabihin mo sa salitang ito? Lord, ano yung pakahulugan mo sa salitang ito? Huwag nating gawing dahilan yung kahinaan natin. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 12 verse 9. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Yan yung thorn in the flesh, no? Ni Apostol Pablo, no? Na tinutukoy. Ito yung thorn of the flesh na nagpapakita na bagamat may kahinaan si Pablo, ginamit niya itong lakas upang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Ginamit niya itong lakas upang makilala niya ang Panginoon Diyos nang higit pa sa pagkakilala niya. At malimit, ito rin yung kahinaan na sinasabi natin at nagiging rason natin para talikuran natin ang Diyos. O dedmahin natin siya. Tandaan po natin, kapag mahina tayo, doon natin mas mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang biyaya ang nagpapalakas at magpapalakas sa atin. Kaya nga nagagawa natin ang mga bagay nito, no? Hindi naman dahil sa malakas ka eh. Kaya nga kung minsan pag nagpupuri ka na ikaw ay malakas at alam mo naman at the back of your mind at alam mo naman sa iyong sitwasyon na gusto mo lang magpasikat, parang, ito mo, ang galing-galing ko. Nagawa ko ito. No? Pero alam mo, isang bagay na gustong alisin minsan ng Panginoon sa iyo, ang lakas mo, upang ang mahayag naman sa buhay mo ay siya. Ang maparangalan naman sa buhay mo ay ang Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 13. Philippians 4:13.
Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Very popular. I can do all things through Christ who strengthens me. No? Again, hindi natin kayang magtagumpay sa ating sariling lakas. Pero sa tulong ng Diyos, kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Kaya doon sa sinabing, I can do all things, hindi po natapos doon. Nagpatuloy, through Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Without Christ, we are nothing. Maaring magawa natin ang mga bagay, pero to our own glory. Hindi natin matatamasa ang tunay na purpose ng Lord. Pero kung hahayaan natin ang Panginoon Diyos, ang siyang maitaas sa ating buhay, makikita natin ang purpose ng Lord sa buhay natin ito. Katulad ng mga apostol na ating nabanggit, hindi nila itinaas ang sarili nila, bagkus tinaas nila si Kristo. Ngayon, pinag-uusapan natin sila. Yung iba nga, ginawa pang santo, ginawa pang mga images ang mga apostol na ito. At siya na rin yung dinodiyos nila. Di ba doon sa Book of Acts, tumakbo si Apostol Pablo dahil alam niyang gagawin siyang Diyos ng mga taga-Greece. Bakit? Kasi alam niya that is blasphemous sa ating Panginoon. Na tanging ang Diyos lamang ang dapat maitaas sa buhay natin. Nowadays, ganun din. Even our church. Minsan, mas gusto natin na itataas yung pangalan natin bilang mga pastor o kung ano pa man tinawag ng Panginoon. Again, it's all nothing. Kung hindi naman nakikita sa buhay natin ng Panginoon Diyos. Kung hindi naman natin nararanasan na unawaan kung ano ang ginagawa ng Panginoon Diyos. At sa panahon na tayo ay nahihirapan, hindi natin maunawaan siya. Because hindi natin tunay na sinasamba ang Diyos. Kaya sabi niya doon sa sumunod na talata, He knows. It means ang ating Panginoon Diyos, nalalaman niya yan. He recognizes, cares for, and understands fully. Ano man ang sitwasyon natin. Sabi nga, to those who take refuge and trust in Him. Alam ng Panginoon Diyos kung sino yung nagtitiwala at nananampalataya talaga. Hindi natin kaya magtago sa Panginoon Diyos. Iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon Diyos kung ano yung motibo natin. At ito yung nangangahulugan na kapag ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. No? Di ba, yung mga, my goodness, my God, no? Nakakita ka lang dumaan ng aso, my God. No? Parang, it's an expression na hindi natin talagang, parang nilalagay lang natin sa expression ng Diyos bilang it's a thing, not as a God. Yung OMG, ganyan. That is your personal relationship with God. God is holy. He is jealous God. Alam niya yung motibo natin. Even kahit kayong yung buntong hininga natin, alam ng Panginoon Diyos yan. The verse doesn't just say God exists. It says He knows those who trust Him. Alam ng Diyos kung sino yung totoong nagtitiwala sa Kanya. Kaya makikita natin na unconditionally nagagawa natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi sa pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo, makikita mo yung mga tao na naglilinis sa church. Unconditionally, makikita mo yung mga puso nila. Bakit? Mapapalad po ang mga tao yun. Why? Most of them, hindi sila nare-recognize. Ba't ang linis ng church natin? Ba't ang linis? Hindi sila na-appreciate. There's no affirmation at all. Not all the times, pero malimit. No? Malimit. Hindi natin sila nakikita. Pero, mapalad sila. Bakit? God sees
their heart and deeds. Yung mga taong naka-cover na hindi natin alam, paano nangyari ito? No? Ay, ang galing naman ng church na ito. Minsan nga nakakaya kasi minsan naitataas si pastor eh. Which is wrong. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya nga po, binasa ko yung amplified version. Kasi, it clarifies yung bahaging ito. Sabi nga, that He recognizes, cares for, di ba? Sabi doon, nabasa natin kanina, and fully understand. No? Ibig sabihin, wala tayong lusot sa Diyos. It's not just an intellectual knowledge, it's a deep personal understanding and care. Ganun po kalalim ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng bagay at na nangyayari sa buhay natin. God sees us. God sees you, me. He knows what you're going through and He cares deeply. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, pagkatiwala mo sa Panginoon. Eh, Pastor, bakit ang tagal? Ba't hindi ko maintindihan? Kaya nga sabi ng Panginoon, we need to trust Him. Kailangan natin ipagkatiwala sa Panginoon. Maaring tanungin natin, what is the message here? Ano nga ba yung mensahe ng Diyos dito sa ating pinag-uusapang ito? At doon po tayo pupunta. The core message is about trust. It's about placing our faith, no? Sabi nga yung trust is about faith. On this age, in church age, ang trust na ito ay katumbas ng faith. At kung meron tayong faith na ito, nandun din po yung confidence in God's goodness. Especially when things are difficult. Kasi madaling magtiwala pag maganda yung no? Yung sitwasyon mo sa buhay. It's easy to trust God when everything is going well, no? But dito po sa ating tinatalakay ngayon, dito sa Nahum 1 verse 7, it reminds us that He is especially our strength and refuge, no? Saang panahon? In time o in the day of trouble. Imagine ninyo, no? Ito po yun, yung mensaheng ito. Na kung ikaw ngayon ay nandito sa isang trouble, may sakit ka, may karamdaman, meron kang pinagdadaanan, dinadanas na hindi maganda, this is your time to one-on-one. Lord, ano po ito? Punta ka sa mga fellowship. Pastor, kumusta po? Ito po, kumustahan, mga ganyan. O, bro, kumusta? Pag-usapan natin si Lord. No? Why? Kasi yan po yung magbibigay sa atin ng lakas. Hindi yung to the point na sabihin, alam mo, pinanalangin ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa iyo ako lumapit. At ikaw daw ang sasagot. No? Kaisipan na kaagad nun. Pera. Sabi ng Panginoon, you cannot live two masters. Spirit of Mammon or God. Or ano pa mang spirito. Nandyan. Pag sa kasalanan makikita natin, nandyan yung Beelzebub, Leviathans, no? Yan yung last, no? Nandyan yung last, no? Yung pangangailangan mo sa yung hilig ng laman, nandyan yan versus doon sa salita ng Panginoon Diyos. Pero kung lalapit ka sa Panginoon Diyos, mapagtatagumpayan mo yun. Hindi magiging katwiran sa yung bakit ang tagal naman. Tandaan natin, when the time is right, our God will make it happen. Kung lahat yan ay tamang panahon na, ang Diyos hindi yan pipigilan. Meaning to say, sa buhay natin, kung bakit hindi nakapangyari ang lahat ng bagay na yan, dahil inaayos niya mismo ang puso natin. Saan nga ba tayo talaga nagtitiwala? Sa pagpapala o sa nagpapala?
Kaya nga, this verse highlights the importance of personal relationship with whom? With Jesus Christ. Yung personal relationship natin sa Kanya. We believe that through Jesus, through our Lord Jesus Christ, we can have direct access to God. He's our high priest, remember? Yung high priest, ito yung nagre-representa ng ating mga handog sa ating Diyos. Siya yung nakakalapit. Yung high priest, siya lang yung may kakayahan na patawarin yung kasalanan. Kasi siya yung naghahandog eh. Kaya ngayong lahat ng ating kasalanan, dahil sa personal relationship natin sa ating Panginoong Diyos, ano nangyari? Pinatawad na. Bakit? Sino yung naging alay? Ang Diyos. Naintindihan? And that is how Jesus Christ works in us. Yun yung relationship natin sa Panginoon na hindi dapat nawawaglit. Kasi minsan, kung kailan lang natin siya kailangan, saka lang tayo mananalangin. Tama? Kaya ang tawag ngayon natin sa Kanya ay penge noon. Hindi Panginoon. Lord, penge noon. Lord, penge noon. Lord, penge noon. At pag wala yung bagay na yon, tampo ka. Nawawala ka na sa sirkulasyon. At kung ikaw naman ay concentrated doon sa mga bagay na yon, nawala ka na rin sa service, nawala ka na rin sa Bible study, nawala na rin ang Diyos sa buhay mo. Kung baga sa ano para ka ng kabuti, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Where is God? Kaya pag dumating ang tagunos, ang nagiging tanong mo yun, God, where are you? Nasaan ka? Sa Kanya ka lalapit. Parang katulad yan nung naipos ko dati, no? Sa'yo nagpa-design, no? Sa'yo nagpagawa ng plano, pero sa iba pinagawa o sa iba nagtiwala, no? Sabihin ba, nagtiwala sa kung sino man. Tapos, nung nagkaroon ng kapalpakan, no? Ikaw ang tatanungin bilang kontraktor. Ano ba nangyari dito sa eh, hindi naman ikaw ang gumawa. No, pero ikaw ang tatanungin. That is the thing. Sa buhay natin parang gano'n. Ang Diyos ang siya nagpaplano sa buhay natin. He directed us. Pero kung wala tayong relationship, wala tayong tiwala sa Panginoon Diyos, how can you ask God? Sa pangyayari sa buhay mo. You need to involve Him. Yes, pwede ka sagutin ng Panginoon Diyos. Pero willing ka ba doon sa bagay na yun? Meaning to say, ang sagot doon, kailangan bumalik sa Panginoon. Minsan nga, pagka po ako bilang isang kontraktor, kulang na lang sabihin ko, sige, gibayin natin ulit yung ginawa ng kontraktor at gagawin ko ayon doon sa plano. No? Minsan gusto ko sabihin nyo pero hindi ko masabi. Ano? Kasi that is unethical. Kailangan pa rin nating tulungan kumbaga. No? Pero in some way, syempre limited. Kasi nga, meron tinatawag na ethics. No? Pero ganun pa man, you need to stand on the truth. And you need to stand correctly. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Eh, balik ulit tayo sa ating topic ngayon. At gusto lang natin gawing analogy. No? Taking refuge in Him, ibig sabihin po nito ay una, no? Repenting of our sins and accepting Jesus our Lord Jesus Christ. Ito po yung pundasyon ng ating relasyon sa Kanya. Kapag tinanggap natin siya, nandyan yun. At wag na wag mo nang kakalimutan. Kaya nga po, pag pinatanggap mo sa Panginoon, ako po, hindi ako basta-basta nagpapatanggap sa Panginoon. I'll make sure na yan po ay may mag-aalaga, kung hindi man ako, or ako mag-aalaga sa kanila. Na kailangan po ay may endorse natin yan sa ibang church. O kaya kung hindi man natin yan, kaya nga po, pagka po pinapatanggap natin sa Panginoon, pinaalalahanan din po natin, no, na saan ba may malapit na church dito? Pwede bang lumapit ka dun sa pastor at sabihin mo ay ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at nais mo nang magpatuloy ka, no, sa pananampalatayang ito, ay pwede bang umanib ka doon sa iglesyang yon, no? At yan yun, bibigyan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi kung yan ay pinatanggap mo sa Panginoon, nagkakaroon po ng spiritual abortion. Bakit to? Kasi tumanggap sila sa Panginoon pero walang nag-alaga. Ibig sabihin parang ipinanganak sila
pero walang nag-alaga. Imagine niyo yun, isang sanggol na ipinanganak pero walang nag-alaga. Ano mangyayari doon? Mamamatay. Pero dahil sa pananampalatayang nakatanim na yon, ano mangyayari? Yan, mapupunta. Buti kung tama ang mapupuntahan. Paano kung mali? Paano kung kulto ang mapuntahan? No? So that's number one. Repenting our sin and accepting Jesus Christ our Lord Savior. Tayo po, pagsisihan natin. Dahil ang ating high priest ay ang ating Panginoon Kristo, direkta po nating sabihin sa Kanya. Kung gusto mo lang na makounsel at mapatibay at magbigyan ng kalinawan, pwede kang lumapit sa pastor. Pwede kang lumapit sa mga kapatiran. Pero again, hindi yung pastor, hindi ka sa pastor mangungumpisal. Kundi sa ating Panginoong Kristo mismo. Because He is our high priest. Dalawa, praying and seeking His guidance. No? Ito po yung aktibo na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga po sa kanina nasabi natin, pag napatanggap, kinakailangan maging active ka na. Hindi yung on and off ka. Para kang switch. Sasamba, hindi. Sasamba, hindi. Magba-Bible study, hindi. Sa Bible study, hindi. Nagiging rason. Tandaan natin, ang presensya ng Diyos ay higit sa lahat. Hindi dapat siya maging dahilan dahil hindi ka handa, pagod ka, o kung ano pa mas circumstansya mo sa Panginoon. Kung meron ka naman ding oras, unless na ito ay halimbawa ay napataon na ikaw ay naghahanap buhay, at hindi mo kayang makinig man lang. Sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Pero kung wala talaga, ang Diyos alam niya eh. Kung parang ganito lang, alam ng Diyos kung nagdadahilan ka lang. Tayo, madali tayong gumawa ng dahilan eh. Pag ayaw natin. Pero pag gusto natin, madali naman tayong gumawa ng paraan. Kaya nga ako po, umahanga po ako doon sa mga tao na in spite of their situation, nagpapatuloy sila. And I salute. Sabi nga, snappy salute. Why? Kasi, wow. Imagine niyo kung yung Diyos nga natutuwa sa kanila eh. Na in spite of the situation, nahihirapan sila, may mga pero gumagawa sila ng paraan. Umuulan, uma-attend pa rin sa church. Malayo, uma-attend pa rin sa church. Puyat, a-attend pa rin sa gawain ng Panginoon. Again, hindi naman para abusuhin yung sarili natin, Kailangan din po nating alagaan yung sarili natin. Sabi nga, Lord, siya magbibigay ng strength sa atin kung talagang kaya natin. Pero wag nating gagawing rason. Tandaan mo, pag sinabi mo, ay pagod ako, ay magkakasakit ako, kung mag-alala, naririnig naman ng Panginoon Diyos yan eh. Wag mo lang din siya sisisihin pag binigay niya talaga sa iyo yung sakit o inalaw niya yung sakit. Why? Pag sinabi mo magkakasakit ka, yung devil nakikinig din. O di ba? Sabi niya gusto niya magkasakit. O dahil may free will ka, ibibigay sa iyo yun. Ang gusto naman, sige, okay lang. Basta huwag mo siyang papatayin. Kung may purpose sa yun. Tandaan natin, lahat yan may hangganan. Without repentance, makikita natin yan. Kaya nga po, mauunawaan natin at malalaman natin lahat yan kung tayo pupunta doon sa point number 3. Ano yun? Reading and meditating on His Word. Ano po yun? The Bible. Diyan natin makikilala ang Diyos. Diyan natin makikilala ang sarili natin. Diyan natin makikita kung ano ang paraan ng Diyos sa buhay natin. Dito, tinutulungan po tayo ng Biblia. Dito, makikilala natin siya at mauunawaan natin ang kanyang pangako. Kaya nga, ang susunod nun, kung tayo ay nagme-meditate, kilala natin ng Panginoon Diyos, and humihingi tayo ng guidance, ano po sunod nun? Makikita na natin yan. Sa mga Kristiyano, ito yung bunga. Yung obeying His commands. Yung nakikita natin na sinusunod na niya kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yung nakikita na natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Tandaan natin,
Ang mundo ay may dalawang katangian ng tao, believers and non-believers. Sa mga believers, ibig sabihin niyan, yan yung nagbabasa ng Biblia. O kung hindi man nagbabasa ng Biblia, parang unbelievers na rin po yan. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa po nila yung mga tao. At kung ikaw ay binabasa nila, nakikita nila kung ikaw ay nagbabasa, sinusunod mo yung salita ng Panginoon Diyos, hindi man sila nagbabasa, parang nabasa ka na rin nila. Kaya nga ito yung mga tao na makikita natin, and it's a sign na pag yan ay laging sumasama sa'yo, ibahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos. O yung mga taong nakikinig sa'yo, ibahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos. Why? Because they see the Spirit of God in you. Kaya nga huwag kang matakot na pagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay nila kasi may nakita sila sa inyo. Ano yun? Jesus Christ. That is the Spirit of Christ in your life. Kaya nga, bago ka matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, tingnan mo muna. Minsan, in some ways, yan yun. Yung pagkilos mo, pananalita mo, and that is how the Bible says. At doon tayo sa panghuli. Doon, we can rely on Him completely. Hayaan natin po ang ating sariling kontrolin ng ating Diyos. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos na nalalaman niya ang bawat detalye ng buhay natin. Kung ano ang pinakamainam para sa atin. Kasi kahit anong gawin mong effort, kung talagang hindi yan kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay mo, mapapansin mo, mapapagod ka lang. Pero kung yan ay kalooban ng Panginoon Diyos, minsan kahit hindi mo hilingin, mangyayari sa buhay mo. Kaya nga po dito sa aking pagtatapos, sa ating pong pagtatapos, no, ang aral na ito ng Nahum 1 verse 7 ay malinaw na ang pagtitiwala sa Diyos ay isang katotohanan na nakabatay sa karakter mismo ng ating Panginoon Diyos. Kahit guluhin man ng mundong ito, kahit umiikot man ang mga pangyayari, o paikot-ikot lang ang mga pangyayari, tandaan po natin, ang Diyos ay nananatiling mabuti, makapangyarihan at tapat sa kanyang pangako na alagaan tayo. Gusto tayong alagaan ng Panginoon Diyos? Tanong, gusto mo bang magpaalaga sa Panginoon Diyos? Kasi kung gusto mo magpaalaga sa Panginoon Diyos, sinasabi ng Panginoon Diyos, umattend kayo sa Bible study. Mamaya may Bible study po kami, alas 8. Yan. Attend po kayo. Masaya po yun. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo nakakalimutan. Kaya nga patuloy ang paalala sa atin, no, ng mga churches natin. Oh, may Bible study tayo, attend kayo sa gawain. Ito yung ministry natin, sunod tayo doon. Okay, magbasa kayo ng Biblia. Okay, magpray kayo. Yan po. At sa gitna ng anumang bagyo, tandaan po natin, kung lagi nating ginagawa ang mga bagay na yun, no? O sa gitna ng bagyo ng buhay natin, siya ang ating magiging lakas, kanlungan at kalasag. Sabi nga doon sa Psalm 28 verse 7, take note nyo na lang po. Huwag na natin basahin. No? Sabi po niya doon. No? Para meron tayong assignment. Basahin niyo po yun. At mas maganda, i-reflect niyo po dito sa comment section. Ano nga ba yung mensahe nitong Nahum 1 verse 7 at itong Psalm 28 verse 7? Anong pakahulugan sa'yo? Kaya wag po tayong matakot. Wag tayong panghinaan ng loob. Sa halip, ano pong gawin natin? Magtiwala tayo ng buong buo sa ating Panginoon Diyos. Na siyang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ay sapat. Sapat na upang pangalagaan tayo hanggang wakas. Kaya nga, He is the only way, the truth, and the life. Di ba? Siya yung ating dapat pagkatiwalaan. Ang ating pangalan niya Jesus. Ang kanyang pangangalaga ay hindi nakadepende sa ating kakayahan, kundi sa kanyang pag-ibig. Yan po lagi natin tatandaan. Kaya nga, sa lahat na ating nagagawa, huwag tayong magdepende sa ating pagkakamali. Lord, nagkamali ako. Tulungan mo ako para maging tama ito.
Kasi hindi siya nakadepende sa pagkakamali natin. Hindi siya nakadepende. Kasi kung may relasyon ka na sa Kanya, binayaran niya na yun eh. Bilang high priest natin, no, kaya nga po maganda po yung naging topic namin eh. Mula doon sa Hebrews 4, 5, and 6, no? And 7, pinapakita po doon. No? And then, nasa Hebrews 8 na po kami. Hebrews 8 na ba tayo ngayon? Okay. Hebrews 8, doon makikita pa rin natin what is the meaning of high priest. Bakit nga ba si Jesus Christ yung high priest? Bakit through him wala nang ibang naging pare? No? Bakit siya yung ating natatanging pare sa buhay natin? No? Kasi nga ang priest is nangangahulugan, ito yung tumatanggap ng mga kaloob at siya nag-aalay sa Panginoon Diyos. Kasi ating Panginoon sa Kristo ay katulad ni Melchizedek, hindi namatay. At hindi ito yung Levitian priesthood na itinatalaga ng tao, no? Kundi ang nagtalaga mismo ay ang Diyos. At ito ay sinabi niya sa kanyang salita. Anyway, so kung tayo po ay, kung gusto niyo umattend at maliwanagan sa bahaging yon, tayo po ay inaanyayahan po namin kayo. Kaya nga po dito, no, at gaya ng ating tinatalakay nito sa Nahum. Ito po, sabi doon sa verse 7, nakilala niya ang mga nagpapakubli sa kanya. Kaya ang Panginoon Diyos, kung tayo magpapasakop sa kanya, yan, kilala niya. Kilala niya tayo. Alam niya tayo kung tayo nasa sa kanya o hindi. Ibig sabihin, alam niya ang bawat detalye ng buhay natin. Alam niya ang ating takot, ating luha, at ating mga pangarap. At sa kanyang panahon at paraan, ipapakita ito. O ipapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Diba, sabi nga na Ecclesiastes 3. Pero huwag na tayo pumunta ron. No? Lahat ng panahon. Alam niya yan. Kaya sa araw man ng ligaya o araw man ng bigati, manatili po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos na ang ating pinagkakatiwalaan ay hindi kailanman magbabago. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At siya ay mabuti. At ang kanyang pangangalaga ay walang hanggan. Lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Kailan? Ngayon. Sa paanong paraan? Sa pananalangin, pagsamba, at pagbabasa ng Biblia. At hayaan natin ang Diyos ang maging ating kanlungan. Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo walang pag-asa. Ang Diyos ay kasama natin at ang kanyang pangangalaga ay tiyak. Manampalataya tayo at maging saksi ng kanyang kabutihan sa bawat sandali ng ating buhay. At ito pong pahayag na ito ay sa patnubay ng ating banal na Espiritu at sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. At dahil dyan, nais ko po namang ibigay ang nalalabing oras para sa aking partner, para sa kanyang reflection sa ating tinalakay na ito. God's morning, mga kapatid. Pasensya na po at dito po sa ating napag-aralan ngayon sa Nahum 1:7. Sabi nga po, ang Panginoon ay napakabuti sa atin sapagkat sa panahon ng kaguluhan, siya ay naandoon sa atin kung tayo ay mananalig sa Kanya. Tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng free will. Kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan sa ngayon, iyon po ang resulta ng mga desisyon, mga maling desisyon natin, or kung ano man yung desisyon, mali man o tama, yun po yung nagiging resulta. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na hindi maganda, inaalaw ng Lord yon upang matuto tayo sa mga maling desisyon natin sa buhay. At makita natin ang grace na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan lang po natin pagsisihan yung mga maling desisyon na nagawa natin. Ang pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan at isuko natin sa Lord ang ating buhay. At siya ang magmumuna sa atin. Ang Lord po ang magiging kanlungan natin sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin. Sabi nga po ng ating Panginoon doon sa 2 Corinto 12:9, yung
pinanghahawakan ni Apostol Pablo. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ito pong mga salitang ito po yung dapat nating panghawakan sapagkat kung tayo ay mahina, sabi nga ng ating Panginoon ay lalong mahayag ang kanyang kapangyarihan sapagkat kung tayo ay mahina, sa kanya tayo didepende, sa kanya tayo sa kanya tayo nakasandig o sa kanya natin ipinagkakatiwala lahat ng kung ano man sitwasyon natin sa buhay at siya rin ang mag-aahon sa atin o magbibigay sa atin ng tamang desisyon upang makaalis tayo doon sa sitwasyon na iyon. Sa pamamagitan po ng kagaya ng pag-aralan natin yung repenting our sin, kung tayo ay magsisisi at itatanggapin natin ng ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas. Kung tayo ay mananalangin at hihiin natin ang guidance niya sa lahat ng ating gagawin. Ang ating pong pagbabasa ng Biblia, makakatulong po yan. Kung tayo i-meditate natin kung ano yung nilalaman noon, kung ano po yung sitwasyon natin, pwede po nating i-rely o idepende sa pagbabasa ng Biblia at ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano yung mga dapat natin gawin. Tapos kung ano man yung mabasa natin sa Biblia, atin pong sundin. Kung ano man yung inuutos sa atin, sundin po natin. At hayaan po natin na siya ang manguna sa buhay natin. Sapagkat kung tayo po ay isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon at patuloy tayong magpapagamit sa ating Panginoon, makikita po natin yung grace na ibinibigay niya sa atin. Yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin na akala mo hindi na matutupad, akala mo hindi na maibibigay, pero meron palang mas maganda o mas malaki na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Basta magpatuloy ka lang sa ginagawa mo sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay nasa sa iyo, sabi nga kanina, tayo ang binabasa o tayo ang walking Bible ng iba at makikita rin natin yun sa buhay natin. Hindi natin mapapansin na tayo ay nagbabago na, yung mga nakapaligid sa atin, yun yung mga nakakapansin ng ating mga pagbabago. Kung tayo ay patuloy na mananahan sa presensya ng ating Panginoon. Tsaka napakaganda, ang sarap po pag-aralan ang salita ng Panginoon. Kung kayo po ay makaka-attend sa Bible study, marami po tayong matututunan. Sabay-sabay po tayong matututo. At yung oras na ilalaan po natin, hindi po natin masasabi na sayang yung panahon, sa halip na tayo ay natutulog lang. Pero yung panahon na yun po yung magpapabago sa ating kaisipan, yun yung magpapalinaw sa ating kaisipan. Magbibigay ng kalakasan sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa pahinga. So, yun po, tayo po ay palaging mag-ingat. God bless po sa inyong lahat. Puti na po ng buho po. Okay. Purihin ng Diyos. Salamat sa iyong reflection. At naman, Sorry. tayo ay dadako naman sa ating mga partners online. Yan. Ating mga kapatid online. Pinunahan tayo dito ng ating Kuya Chris dyan sa Bulacan, no? At yan, God's morning din, Kuya. At mamaya, see you later. Yan, sa Bulacan, Chaong. At ganun din, kasama natin ang aking nanay, mula sa Santa Rosa, Laguna, kasama natin. At sa lahat ng ito ay ay binabati natin ang buong angkan ng lahat, ha. Mga babatiin na natin, hindi ko na paulitin, nagiging redundant na, yan. At yan, kasama rin po natin si Nanay Gloria, at yan. At ito, may prayer request, pag-iingat sa panganganak, nalalapit na panganganak ni Sister Tip, yan. Siyempre, kasama rin natin sa prayer yan. Yan, at dito, kasama rin natin mula sa area ng Villa Escudero, kasama rin po natin si Nay Winnie, Patuwal, yan. At pagbati ni Nay Winnie sa mga Alejandrino family, yan.
Ganon din kasama natin sa lugar ulit ng Laguna, ng Pila Laguna. Kasama po natin si Sister Alma Tatel. At yan, pagbati mula sa iyong buong pamilya. Yan. Ganon din pagbati ni Nay Winnie sa buong Villegas family. Yan. At yan, pagbati rin ni Kuya Chris sa kanyang mga anak. Kay Ian, Mark Anthony, kay Julius, at sino pa ba? Kay Jerome, no? Yan. Yan, dito. At pagbati rin ni Nay Winnie sa pamilya ni Brother Rolly, Bombani family. Yan. Yan. At ito, pag-iingat naman ang prayer request ni Ate Glo, ni Nanay Glo, no? Sa Andal de los Santos family, Nonoso, at Talavera family, at Go family. Isama ko na rin po yung pamilya ko. Mercado family. At saban na rin natin ang buong pamilya ng lahat, no? Yan, Artillaga, Silang, Nonoso, yan, Rona, Tatel, lahat ng pamilya, no? Biray, Tanyo, yan. Sama na natin, pag-iingat sa lahat. Mamaya pag-pray din natin ang lahat, no? At kung meron man tayong pamilyang hindi nabanggit, sama na natin lahat yun, no? Ayan. Yan, yan. At ito, Dalangin Mortel Family. Yan, ayan, prayer request naman ni Kuya Chris, kagalingan ni Ayan Bautista, no? Ayan Bautista. Yan, kagalingan ni Marie Claire Rebong, no? Kagalingan. Yan, prayer request naman ni Nay Winnie, kagalingan ni Chris Artillaga. Diba? Si Kuya Chris ay pinapanalangin din niya yung iba, pero may nananalangin din para sa kanya. Purihin ng Diyos. Ang sarap pakinggan, ang sarap tignan. Napakabuti natin, Panginoon Diyos. Kalakasan at kagalingan ni Sister Wenny Mercado. Salamat po, Naiglo. At para sa aking asawa. Yan. Pag-iingat kina Kyle and Casey, sabi ni Naiglo. Salamat po, Naiglo, para sa prayer. At pag-iingat na rin sa lahat, no, ng ating mga anak. No? At kasama rin natin, no, from, ewan ko lang kung nasa Barcelona pa ito. No, akong nakaalis na sila. Yan, ang ating kapatid na si Man, patuloy kang ingatan. Ang aking brother, si Jose Arthur Tanyo. At batiin na rin natin ang buong pamilya ng Azucena Tanyo family. Saan mang sulok ng mundo, no? Ayan, maging saan man, no? Sa Iloilo, dito sa San Pablo, saan man lugar, no? At ang bawat isa, maging Nonoso family, Artillaga, lahat po, no? At yan, kasama rin po natin si Atenela Nonoso, yan. Ito, prayer request naman kay Nay Winnie, kay Corazon Madriaga, yan. Ganun din, okay. So, okay, at kasama rin po natin, no, ito, basahin ko lang itong comment ni Nay Winnie. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Purihin ka po all the time. Yan, patungkol po sa ating Panginoon Diyos. Amen po tayo yan. Kasama rin natin mula Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan, kasama rin po natin. Yan, so, okay. Praise God po. At syempre, mula rin sa lugar ng Middle East, kasama po natin ating kapatid, ang aming magandang kapatid, si Maria Bunyalos, ang aming Chris Aquino. Yan. Kita-kita tayo sa ating Bible study. Yan, nasa Dubai po sila ng magkapatid, si Lorena at saka si Sister Maria Bunyalos. Yan. Okay. Salamat po. Yan. Praise God. No? Yan, ako natutuwa ako dito kay Maria. No? Kahit na nasa duty siya, nakikinig siya. No? Ewan ko kung nasa kitchen. No? Kasi siya po ay parang chef. No? Siya po ay chef doon, supervisor or something. Last ng aming Bible study ay nakikinig siya. Hindi siya makapag-reflect kasi ay nandun siya mismo sa kitchen. Pero nakakatuwa po, no? Yan po yung sinasabi natin at sa aral natin ito. Yan po yung Nahum verse 7. Ano, sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Yan. Okay, hindi po not to offend you, no? Pero yun po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Wag po natin gagawing dahilan ang ating sitwasyon, lalo na pag para sa Panginoon. No? Yan. Okay? So,
Yan po. Okay. Yan, nabanggit na naman siguro natin. No? Yan. Yan, puro God's morning. Yan. Salamat po sa inyong mga pagbati. No? Ayan. Thank you, Lord. Yan. Okay. Ano pa ba rito? Yan, kasama rin po natin ang Biray, ano, una na nating nabanggit kanina. Yan, ang Biray family, no? Kasama natin si Sister Grace. Ito ay araw ng Wednesday. Baka ito ay nagmamaneho. Ingat kapatid, no? Saan man ang biyahe, no? Ingatan ka. At syempre, at ang buong family, yan, ng Biray family. At syempre kasama natin ang aking magandang anak, no? Nasa duty na ito. Yan, si Casey, yan, ang aking magandang anak, yan. At syempre kasama rin natin, syempre kung nandyan si Sister Grace, ay nandyan din ang Pogi, ang maganda at poging mag-asawang ito, si Sister Grace at si Brother Mike Biray. Yan, purihin ng Diyos, kasama natin ngayon. Yan, sabi nga na aking asawa, at siya po yung nagpe-prepare na ng pagpasok din sa office, pero nakikinig pa rin, sabi nga, salamat po sa prayers ninyo, God bless po, antok pa po, antok pa si Grace, pero hindi ka na nagmamaneho, ingat. God bless, naantok pa yata daw si Grace, baka nagmamaneho ito. Ingat kapatid, ha, at alam naman natin marami ang kamote sa kalsada. Ingat, at sabi nga is precautionary measure is a must, no, sa ating buhay, no, sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi at iniisip, no. Diyan mga kapatid, diyan po tayo magtatapos, at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. At sa mga kapatid natin diyan sa Bulacan, ako po mamaya ay pupunta diyan. Kung gusto niyo po makipag-fellowship, tayo po ay magpalanginan, magpalakasan diyan sa kubo ni Chris, no? Ay, welcome tayo, no? Tayo ay magkape, kausapin natin ang Panginoon, no? Yan, sa kubo ni Chris, ni Kuya Chris, no? Welcome po tayong lahat. Inaanyayahan ko po kayo kahit hindi ako may-ari ng kubo. Okay, praise God po. At dahil dyan, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. At sa iyong binahagi, Panginoon, ng aming pag-aaral patungkol po dito sa topic na ito. Trusting in God's care and protection. Mula po dito sa aral na ito sa Nahum 1 verse 7. Ito po ay isang kalakasan at patnubay sa aming buhay. Pagbabago sa mga mali naming gawi, Panginoon. Sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, na hindi pa rin, Panginoon, nahuhuli ang sitwasyon. We can still change, Lord. Sa buhay namin ito, inaamin po namin na kami ay makasalanan. Kami ay nagkukulang at laging nagkukulang. Pero salamat dahil ikaw yung high priest namin na siyang nagbibigay, Panginoon, at tumatanggap ng kaloob na ito. Hindi dahil sa kakayahan namin, kundi dahil sa ikaw ay ang Diyos na siyang nagmahal sa amin. At sa iyong karakter na ito, ikaw yung aming high priest na siyang nagiging handog, na siyang nagiging na nagre-represent sa aming buhay. At sa aming pagbabago na ginagawa mo sa aming buhay, Lord, ang dalangin po namin ay ang puso ng pagsunod sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat po ng pag-iingat, kagalingan, probisyon, at patuloy na patnubay sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito, sa lahat ng kagalingan, provision mo, Panginoon, at patnubay sa bawat isa sa amin. Again, Lord, ang iyong pag-iingat ay amin pong itinataas sa iyo, at ito po ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Sa iyong patnubay at gabay sa lahat ng aming circumstances, situation, at sa aming buhay na ito. Lord, ikaw po ang magmaneho ng buhay namin ito. At ito po pinasalamatan namin sa iyong patnubay at sa aral namin natutunan niyo mula po sa aral na ito, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Again, O God, we thank you and we praise you in this our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.